Sandali lang, Ovon! Huh? Kapag hindi ka nagpaalam, siguradong pagagalitan na naman kami ng pinuno. Hindi niyo ako mapipigilan. Hanggat hindi ako nakakaganti sa mahilig sa kadenang yon, hindi ako mapapakali. Mukhang masyado ka yatang nalait. Galit na galit ka sa kanya. Tama ba? Anong sabi mo? Tama na nga yan. Ovon, paano mo naman hahanapin yung mahilig maglaro ng kadenang yun sa laki nitong York New City? Ano? Titingnan ko kung saan-saan. Pag-isa? Shal, utang na loob. Sige, kaya lang... Teka sandali, hindi pa natin napapagpasyahan kung lalakad nga si Yvonne ng mag-isa. Sa ganitong sitwasyon, ito lang ang makakasagot. Papayag ba kayo? Gagamba! Sapot! Pagamba. Ay nako, magaling talaga manghulang mga mula sa pagpapatak. Ayos! Sasabihin ko na rin ito sa pinuno. Pero tapusin mo kaagad ang gagawin mo at siguraduhin mo makakarating ka bukas. Huwag ka mahuli. Darating ako bukas, sigurado yan. Alam mo naman sa grupong ito, ako lang ang dumarating ng tamang oras. Ihiramin ko muna ang kotse mo. Shal, ikaw magmaneho. Huh? Uvo, uminom ka na ng sebesa, baka mapisa na ang mga linta. Oo nga pala, umarap tayo ng lugar na mayroong serbesa. Paano? Alis na ba tayo? Taliwala, hindi niya sinasagot ang telepono. Naasahan ko na yan. Siguradong wala na siya ngayon. Maabot na ba naman siya ng mga kasamahan ng baliw na halimaw na yun? Naalala ko pa rin ang sinasabi niya. Habang bumababa sa hagdan yung halimaw, sumisigaw siya na ang sabi, "Nasaan na yung walang kwentang mahilig sa kadena?" Mabuti nakaalis kami. Kung tumagal pa kami ng 30 segundo, siguradong malamig na bangkay na kami ngayon. Ano nang gagawin natin? Kailangan muna nating ipaalam ito sa ating boss. Pero isa lamang isang bata na kung tawagin ay boss. Meron pang isa. Yung talaga pinagsisilbihan natin. Siya si Light Nostrad, ang ama ng batang boss. Ang lahat ng utos na nagagaling sa kanya, ipinapasa lamang sa ating pinuno. Kaya lang nakakaalam lamang kung paano siya makontak kay ang ating pinuno. Ano? Hahanapin ba natin ang kanya numero? Siguradong alam ni boss yan. Tama ka. Bahala na. Basta kailangan niya itong malaman. Boss. Boss. Anong oras na? 2:00 ng madaling araw. Ha? Anong nangyari sa subastahan? Hindi natuloy. Bakit hindi yun natuloy? Sinugod ng mga bandido ang subastahan. Dahil doon, ang 3 naming kasamahan ay napahamak. Nawalan na rin kami ng kontak sa aming pinuno. Siguradong pati siya. Ha? Anong nangyari sa Mami? Huwag niyo sabihin ninakaw din yung mga bandido! Gustong-gusto ko pa naman na makuha yun! Huwag kang mag-alala. Sa palagay ko'y nailipat kagad ng komunidad ng mga kayamanan. Talaga? Mabuti naman! Teka muna, kailan ulit ang susunod na subastahan? Sa tingin ko hindi na maulit ang subastahan. Ano? Bakit naman? Siya nga pala, hindi namin alam kung anong susunod na gagawin. Anong iutos mo? Pero hindi ko rin alam kung anong dapat niyong gawin. Gamitin niyo ito. Nandiyan ang numero ng aking papa. Squara, tawagan mo. Bakit naman ako? Dahil sa ating lahat, ikaw nang pinakamatagal na nagtatrabaho dito. Tama ang sabi mo. Pero ayoko. Hindi ako napabagay na maging pinuno. Tsaka wala akong balak na magbantay dyan sa makulit na batang yan. Sakit lang sa ulo. Pero nasasayang ng ating oras. Kung gusto niyo, pagbotohan natin ang bagay na yan. Para sa akin, sigurati ka. Naalala niyo ba yung ginawa niya kahapon? Mahusay ang ginawa niya paghulit na sa bandido. Hanga din ako kung paano siya magdesisyon. Sangayin din ako dyan. Ibibigay ko ang boto ko sa kanya. Ikaw na nababagay gumawa niyan. O sige, ngayon ako muna ang makikipag-usap sa kanya. Tatanungin ko muna kay Mr. Nostrad kung anong dapat nating gawin ngayon. Hindi tamang ako ang makipag-usap sa kanya.
Pwede bang ikaw munang tumawag at ipakilala mo ko? O, sige. Hello, Papa. Ako ito si Neon. Meron kasing malaking problema dito. May mga bandidong pumasok sa subastahan. Sa palagay ko, wala na si Mr. Dardzorn, kaya meron akong bagong katiwala. Gusto mo ba siya makausap? O sige, heto oh. Magandang gabi. Totoo ba ang sinabi niya? Nawala na si Darthorn? Oo. Marunong siyang gumamit ng nen. Dumaan siya sa matinding pagsasanay. Mabubuhay kahit marami na siyang tama ng bala sa katawan. Ang kalaban ay grupo ng kineritan. Ano? Ang spider? Ako na munang mamamahala. Ang pangalan ko ay Kurapika. Ang hinihintay na lang namin ay kung ano ang inyong paggagawa. Una sa lahat, ano ang inyong opinion bilang bagong tagapamahala? Ang masasabi ko ay dapat nang mailikas ang inyong anak. Palayo dito sa York New City. Nagdududa ako na baka magkaroon ng malaking problema kapag inabutan pa kami dito ng grupong Gineridan. Sang-ayon ako dyan sa sinasabi mo. Pero tanungin mo pa rin ang aking anak. Nire-respeto ko ang kanyang kagustuhan sa abot na aking makakaya. Pero ang importante sa lahat ay ang kanyang kaligtasan. Nakatakda ako dumating dyan bukas ng gabi. Ako na lang ang bahalang humikayat kay Neon. Kurapika nga ba ang pangalan mo? Tama ka. Simula ngayon, ikaw na ang papalit sa posisyon ni Darthorn. Sige. Ito na ang una kong ipagagawa sa'yo. Huwag na huwag mo aalisin ang mga mata mo kay Neon. Oo. Bukas ng gabi, darating na ang iyong ama dito sa York New City. Yay! Magpapabili na ako sa kanya ng maraming damit! Ipinapasabi niya sa'yo na manatili ka sa kwartong ito hanggang sa dumating siya. Ano? Gusto ko pumunta sa casino. Sinabi nga pala sa akin ni Mr. Nostred na ako na ang mamamahala sa grupong ito at tinatanggap ko yun. Dahil tinanggap ko, gagawin kong lahat para magampanan ng aking tungkulin. Kailangan ko ngayon ang inyong suporta at kooperasyon. Meron lang akong aasikasuhin sandali. Squara, bantayan mo ang ating boss. Doblehin mong ginagawang pag-iingat noon. Teka lang! Halika! Maglaro tayo ng baraha, yung poker, o unggoy-unggoyan na lang, dali! Eto na. Ang gusaling pinagdalhan sa'yo ay pag-aari ng Polio Product Company. Ang kumpanyang ginagamit nila ay sa pamilya ng Nostrad. Kaya mo bang kunin ang impormasyon tungkol sa mga pag-aari nila dito sa York New City? Siyempre naman, maaari din nating malaman kung saan tumutuloy ang mga taong nagmula sa kanilang pamilya. Gusto ko lang malaman kung sinong tao nagpareserba sa kwartong ito. Sa site ng mga hunter, ang lahat ng impormasyon ay pwede mong makuha kung magbabayad ka. Ano, gusto mo ba, Ovo? Kunin na natin tong hunter license? Wala sa prinsipyo ko magkaroon ng maraming pera. Kukunin ko na lang ng libre kung gusto ko. Maganda kang ehemplo sa mga mandarambong. Heto na. May dalawa pa silang ari-arian maliban sa gusaling yun. Kaya 3 ang pupuntahan mo. Kapag nakita mo ng mga lugar na yun, siguradong matatagpuan mo yung mahilig sa kadena sa loob lamang ng isang araw. Heto, ang mapa. Magmadali ka na lang sa iyong gagawin. Ako naman, lilinisin ko itong lugar. Maraming salamat. Kaya mahal na mahal kita eh. Hindi ko kailangan ng pagmamahal mo. Ang bigay mo sa akin ay inyong bayad. Hindi ko na kailangan ng pera kaya wala akong pabayad. Umon! Ano yun? Gwardiya ang matinding kalaban. Sige. Umanda ka. Hindi ko mapapalampas ang ginawa mo. Magbabayad ka. Tignan niyo to. Ano ba yan, Kurapika? Hindi pa yan yung information site ng mga professional na hunter? Nakasulat dyan ang lahat ng ari-arian na pag-aari ng pamilya ng Nostrad. Ano sabi mo? Pati ang edad, pangalan at larawan ng bawat miyembro ng kanilang pamilya ay makikita din natin dyan. Kahit ang mga tauhan ay nandyan, pero lang ang mga baguhan na kagaya natin. Ang kwartong ito ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Darthorn. At ang pangalan ni Darthorn ay sigurado makikita mo rin sa listahan.
Kung maiisipan nilang tingnan sa site na ito ang mga pangalan na nakarehistro sa lahat ng hotel dito sa York New City, walang kahirap-hirap nila matutunto ng lugar na kinilalagyan natin. Professional na hunter? Anong uri sila ng tao? Kung makikita ng mga kalaban ng professional site na yan eh. Malaking problema. Sa lalong madaling panahon, ilipat nyo sa kabilang kwarto ang ating boss. Kabilang kwarto? Hindi tayo alis dito sa hotel? Mas mabilis yun kesa lilipat tayo sa kabilang hotel. Pero huwag kayong gagamit ng ibang pangalan. Senritzo o Basyo ang gamitin nyo. Huwag nyo rin sasabihin sa kanila na mag-check out na tayo sa kwartong ito. Naintindihan ko. Ang ating boss at lahat kayo ay huwag lalabas sa kwartong yun. Anong gagawin mong Kurapika? May iwan ako dito. Napakalinaw ng tonong yun. Kahit alam niyang nasa paligid lamang ng halimaw na uhaw sa dugo. Ang tibok ng iyong puso ay walang senyalis ng pagkabagabag. Oras na para magtrabaho. Tayo na. Pero, Huwag kayong mag-alala. Kaya kong sarili ko. Akong bahala dito. paglipat natin ng kwarto, maglaro na tayo ng baraha, ha? Huwag niyo akong alalahanin. Alam ko kakaya ng kalaban. Hindi ako mamamatay. Alagaan niyo ang ating boss. Nauunawaan ko. Hindi pa tong oras mo. Malaki ang tiwala ko. Ayos! Ngayon ihawak pa rin natin ang diamante na nagkakalaga ng 3 milyon. May natira pa sa atin 2.4 milyon na Genny. At ang kinita natin sa bunong braso ay 2.75 milyon. Mahigit kumulang meron na tayong 8 milyon. Pero kung sasali tayo sa palaro, kinakailangan natin ng 8 bilyon. Pero kung asahan natin ang bunong braso, sigurado hindi natin maiipon yun. Ititigil na ang bunong braso? Hindi. Alam ko na! Meron ako naisip na magandang ideya. Ha? Mga kaibigan, ito po ang subastahan para sa diamante nagkakalaga ng 3 milyon. Talunin nyo lang sila sa bunong braso. Kapag natalo nyo na ang mga batang ito, mapapasain nyo na ang mamahaling diamanteng ito. Sige, sino sa inyo mauna? Teka muna! Ano yun? Ano ba yung sinasabi mong maganda ideya dyan? Wala namang pinagbago to eh. Talaga? Talaga? Oo, maganda nga yung naging umpisa natin. Pero bandang huli, wala nang gustong lumaban sa kanya eh. Sila rin yata yung kahapon. Siya yun. Siya yung batang nanalo laban sa 500 katao. Ang balita ko nga ay halos 20 tao raw na bali ng balikat dun eh. Lumaki yata yan sa bundok at inalagaan ng gorilya. Sigurado wala na makikipaglaban sa akin ngayon. Tama ka dyan. Yun na nga ang aking intensyon para sa araw na to. Ha? Bunong braso ang ating ipapain para makahuli tayo ng malaking isda. Tumabay kayo, ako lalaban sa kanya. Okay. Teka muna, paano kami maghahawakan ng kamay ng batang yan? Gon, magpalit tayo. Ako ang lalaban. Ha? Sandali. Ayaw ko sanang makialam, pero wala sa usapan niya ang ginagawa mo. Alam ko yun. 5 milyon at diamante. Siguro naman ay papayag ka na dyan. Kung mananalo ko sa akin, di sa'yo na lahat yan. Papayag ka ba? O, eto na! Ready? Go! Oh, sino pa sa inyo lalaban? Sige na! Sinira mo na naman ang negosyo ko. Ay, nako, makauwi na nga lang. Napakalakas mo pala, bata. Gusto kita. Mas malakas pa tong dalawang nasa likuran ko. Talaga? Kung meron pa kayong oras, dumaan kayo bago mag-alas 5. Ang isdang nahuli natin, masyadong malaki. Don't kill me. I'll tell you what I know. The guy who caught the spider isn't even with us. He's just a bodyguard for the boss's daughter. Daughter? Yeah, she's some kind of freak. She's into collecting body parts like eyeballs and guts. Oh, she tells fortunes, and they're always right. She's got lots of clients in the Mafia community, even some of the Dons. No. The only reason our boss got where he is now is because of his daughter and her predictions. There, now you know everything I know. So you're gonna let me live, right? The ability to tell the future. Krolo was right. There was no traitor among us. Si
Sikretong subastahan. Dito nagaganap ang mga illegal na gawain ng mga mafia. Kung ganun, ginamit mo lang pala talagang pain ng bunong braso. Dahil ang mga bagay na pinag-uusapan dito ay hindi pangkaraniwan, hindi basta-basta. Pumasok na kayo sa loob. Yoryo, parang sanay ka na sa ganito Mukhang gusto mo talaga maging doktor. Tumigil ka. Okay ka, Yoryo. Ganito pa lang nasa ilalim nito. Mabuti nakarating kayo sa ating special event. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sasabihin ko na sa inyo ang kondisyon ng ating subastahan. Ang kondisyon para sa subastahan ito ay taguan. Ako ang nakaisip niyan. Taguan lang? Salamat. Salamat, Mga kaibigan, tingnan niyo mabuti ang mga larawang ibinigay ko sa inyo. Ang 7 yan ang magiging target para sa magaganap na subastahan. Teka muna. Ang babaeng ito. Tama ka. Pumunta siya doon sa bunong braso. Madali lamang ang iyong gagawin. Ang kondisyon na hanapin ang mga target. Kung makakapagdala kayo dito isa sa mga taong nasa larawang yan, bibigyan namin kayo ng halagang 2 bilyong Genny! 2 bilyon kada isa? Kung mahuhuli natin ang 7 taong yan, meron tayong 12 bilyong Genny! 14 na bilyon, Gon. Wala kaming pakialam kung patay o buhay. Kung paano nyo sila huhulihin ay bahala na rin kayong dumiskarte. Sa oras na makahuli kayo ng kahit na isa sa mga target, huwag kayong magkatubiling tumawag sa numerong nasa ibaba ng brochure. Ang kailangan nyo lang naman gawin ay bayaran 5,000 Genny. Para naman sa mga taong hindi interesado, pakibalik na lang ang larawan. 2 milyong kada tao. Ipapadala ko agad ng litrato. Maghanap na kayo ng impormasyon. Bayaran ng lahat ng taong makakatulong. Paano na ngayon yan? Huwag ka na magtanong. Basta sumali na lang tayo. Nasisiguro kung yayaman tayo ng dahil sa mga taong yan. Sigurado ka dyan, Gon. Anong problema? Para namang yatang hindi ikaw si Kilua ngayon. Malayo na ang narating natin. Hindi na tayo babalik. Alam ko sasabihin mo yan. Okay na. Nasali na tayo sa laro. Ito na pera namin! Ay, ano bang inuupo-upo niyo dyan? Kailangan na natin sila mahanap kaagad. Sandali lang, Gon. Wala ka bang naamoy na kakaiba doon sa subasta na ginagawa nila? Ano? Teka, wala naman. Sabi ko na nga ba't hindi mo naintindihan Tingnan mo, hindi talaga. Ha? Makinig ka. Sa subastaan dapat magbibid tayo para sa bagay. Kung pera ibibigay sa'yo, masyado naman yata nakakapagtaka. Oo nga, tama ka. Tsaka, bakit meron ring doon sa subastahan? Ang tunay nilang intensyon ay para makapag-akit sila ng mga taong magbibid. Katulad ng ginagawa natin doon sa bunong braso, hindi ba? Talaga nga, no? Tama siya. Kailangan nila mahanap kaagad ang mga yun. Kahit maistorbo ang lahat ng kanilang pinagkakakitaan. Pero sigurado mas mahusay sila doon sa mga mafia. Kaya naisip nila ang subastahan ito para magamit ang kakayahan ng mga bounty hunters at mahuli ang mga tao may malaking atraso sa kanila. Desperado na silang mahuli ang mga ito kahit gumastos pa sila ng malaking halaga. Bakit naman? Hindi ko na alam kung ang dahilan. Pero kaya ko yung hulaan. Kasama ng kondisyon kung gaano ka-desperado ang mafia. At kung bakit nagkakagulo ang schedule ng subastahan. Kapag pinagsama-sama mo yung lahat, isa lang ang naisip kong dahilan. Kaya gusto nila mahuli kaagad ang mga taong to. Dahil ninako nila ang mga kayamanan. Ninao kaya talaga nila ang kayamanan ng mafia? Nasisiraan na yata sila ng bayat Pero may kilala akong kasing baliw nila. Ang matagal ang hinahanap ni Kurapika. Kenny, Ryotan. Tama ka dyan. Ang mga taong ito ay Ryodan? Siguro naman ngayon, alam mo lang, hindi madaling makuha ang 2 bilyon. Gon, bakit hindi mo sabihin kay Kurapika na meron na tayong alam tungkol sa Ryodan? Tama ka! Kaya ko yung hulaan. Kasama ng kondisyon kung gaano ka-desperado ang mafia. At kung bakit nagkakagulo ang schedule ng subastahan. Kapag pinagsama-sama mo yung lahat, isa lang naisip kong dahilan. Kaya gusto nila mahuli kaagad ang mga taong to. Nag-iisa ka.
Magaling. Sabihin mo, saang lugar mo gustong matapos ang iyong buhay? Sa bakanteng lugar na hindi tayo makakaistorbo ng ibang tao, magiging malakas ang pagsigaw ng iyong katapusan. I only have one question for you. Do you remember the Scarlet Eyes? Next time on Hunter x Hunter, Scarlet Eyes, duel, cost of life. Pay for your sins with your life.